At pangalawa, choose the better portion. Kaibigan, yung una nating ginawa ay identify your distractions. Yun ang simula, pero hindi doon natatapos. Kasi kahit alam mo na kung ano ang distractions mo, kung hindi ka pipili ng tama, babalik at babalik ka lang sa parehong cycle. Kaya ang pangalawang susi para gumaling ang distracted heart ay choose the better portion. Pakinggan natin mismo ang sagot ng Panginoong Hesus. Luke 10:41-42. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Grabe, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang salita ng Panginoong Hesus. Si Martha, puno ng activities, puno ng gawain. Pero sabi niya, iisa lang ang kailangan. At yun ang pinili ni Maria. Kaibigan, choose the better portion. Ang ginamit na salita dito ay agathos meros. Nang ibig sabihin, hindi lang basta good choice, kundi ito ang pinakamainam, pinakamatibay, pinakamasarap na bahagi. Parang may nag-alok sa'yo ng pekeng ginto at isang tunay na ginto. At si Maria, yung tunay na ginto ang pinili niya. Pinakamainam para sa kanya ang Panginoong Hesus, ang tunay na treasure. At isasantabi niya ang lahat, makasama lang at makausap ang Panginoong Hesus. Kaibigan, ganyan mo ba pinapahalagahan ang Panginoong Hesus? Na para sa'yo, Lord, ikaw ang tunay na treasure. Ikaw ang ginto. Ikaw ang pinaka-valuable sa buhay ko. Wala akong maiko-compare sa iyo. Trabaho ko, career ko, business ko, pamilya ko, lahat ng pinagkakaabalahan ko, ministry ko, walang maiko-compare sa iyo. Ikaw ang pinakamahalaga. You are my treasure. Imagine mo, para kang nasa isang buffet na puno ng daan-daang pagkain. Pwede mong subukan lahat. Takbo dito, kuha doon, tikim dito, pero sa huli, busog ang tiyan mo pero empty pa rin ang puso mo. Parang hindi na-satisfy. O kaya naman, ako ang ginagawa ko, pipiliin ko lang talaga ang pagkain na gusto ko na magtatanggal ng gutom sa akin. Uupo ako at talagang kakainin ko yon ng buo at doon ako masasatisfy. Hindi yung tikim-tikim lang ha. Talagang kung ano yung gusto ko, yun yung kakainin ko. Kaysa tinitikman ko lahat, pero yung gustong-gusto kong pagkain ay hindi naman ako doon nabusog. Yun ang pagkakaiba ni Martha at ni Maria. Si Martha, gustong gawin lahat. Si Maria, pinili yung isang bagay na kayang isatisfy ang puso at kaluluwa niya. Pinili ni Maria ang nagbibigay ng satisfaction sa kanya. Ito ang presence ng Panginoong Hesus. Kaibigan, sa dami ng options na meron ka araw-araw, trabaho, entertainment, social media, hobbies, ang Panginoong Hesus ba ang pinipili mo makasama o nauubos ang oras mo sa mga bagay na hindi naman talaga nakakasatisfy ng puso? Sa loob ng iyong tahanan, ano ang mas inuuna mo? Yung pagiging abala para sa pamilya o yung pagiging kasama ng pamilya sa presensya ng Diyos? Naituturo mo ba sa kanila na ang Panginoong Hesus ang better portion? Sa paglilingkod mo kay Lord, mas focus ka ba sa dami ng ginagawa o sa paglapit at pagbababad sa presensya ng Panginoong Hesus? Pinipili mo ba araw-araw na siya muna bago ang ministry? Kaibigan, unawain mo ito. Hindi kinokondena ni Lord si Martha dahil nag-serve siya. Hindi masama ang paglilingkod, pero sinasabi niya na merong pang mas mahalaga kaysa sa paglilingkod. At yun ay ang presensya ng Panginoon. Hindi niya sinabing, Martha, wag ka na maglingkod ako na lang. No, hindi niya sinabi yon. Pwede siyang maglingkod, pero ang sabi ng Panginoon, meron pang mas mahalaga dyan. Yun ang pinili ni Maria. At ito, matindi kaibigan. Kasi kinokontra nito lahat ng turo ng kultura natin. Dito sa mundo kasi, ang sukatan ng value mo, productivity. Kung gaano ka ka-busy, gaano karaming responsibility ang kaya mong pagsabay-sabayin, kung gaano ka ka-active, yun ang value mo. Papalakpakan ka ng mga tao. Mas matagumpay ka, mas pahalagahan ka ng tao. Di ba pag may kausap tayo, ang unang tanong natin, anong ginagawa mo? Anong pinagkakaabalahan mo? Sinusukat natin ang value ng isang tao sa kanyang performance o dami ng nagagawa. Pag konti lang, maliit ang tingin natin sa taong iyon. Pero ang Panginoong Hesus iba. Parang sinasabi niya, hindi ako impressed sa business mo. Mas natutuwa ako kung mas pinili mo makasama ako. Yun ang sinasabi sa atin ng Diyos.
Mga kapatid, tanungin natin ang sarili natin. Presensya ko ba sa harap ng Diyos ang pinipili ko o performance? Napapagod ba ako kag-prove ng sarili ko o natututunan ko bang tumigil? Opo. At piliin ang pinakamahalagang bahagi ang makasama ang Panginoong Yesus. Sabi ni A.W. Tozer, God wants our presence more than our performance. In fact, when we are actively engaged with Him, our performance is consumed with an overflow of our authenticity. Presence over performance. Make it a goal for yourself. Pursue it with God and invite others into it. The shift in priorities will take time and intentionality. But I believe you'll find it deeply satisfying. Si Linda ay asawa ng pastor. Kilala siya ng buong church bilang ideal na pastor's wife. Siya ang nag-organize ng lahat ng events, nagko-coordinate ng ministries, nagluluto pa tuwing may fellowship at laging available 24/7 para sa kahit sinong nangangailangan. Madalas sabihin ng mga tao, hindi kakayanin ni Pastor John kung wala si Linda. Pero sa likod ng lahat ng papuri, si Linda, pagod na pala at spiritually dry. Hanggang isang araw sa Bible study ng kababaihan, pinag-uusapan nila sina Maria at Martha. Doon, bigla siyang naiyak at umamin. Sobrang naging abala ako sa paglilingkod kay Jesus, pero nakakalimutan kong makasama siya. Alam mo, nagbigay ng suporta ang mga kaibigan niya. Pero higit sa lahat, tinulungan siyang magbawas ng commitments. Natutunan niya magsabi ng no sa ilang mabubuting bagay para makapagsabi ng yes sa pinakamahalagang bagay. Naglagay siya ng tinatawag niyang Mary time tuwing umaga. Isang oras na hindi siya pastor's wife, hindi siya event coordinator, hindi siya D-group leader, kundi simpleng Linda lang na nakaupo sa paanan ng Panginoong Yesus. At alam mo, kakaiba nangyari. Habang mas kaunti yung ginagawa niya, mas naging mabunga ang ministry niya. Bakit? Dahil ngayon, ang ministry niya ay overflow ng kanyang relasyon sa Diyos. Hindi na ito obligasyon, kundi bunga na ng lumalago at nagmamahalang relasyon nila ng Diyos. Ang ganda na sabi ni R.C. Sproul, serving others is an important virtue in the Christian life, but it is not a greater priority than hearing the word of Christ. There are only about 5 or 6 times in the New Testament where anybody is addressed by the repetition of their name, and this occasion is one of them, indicating that Jesus rebuked Martha in the most tender fashion possible. Kaibigan, imagine mo, Panginoong Yesus, paulit-ulit na tinawag si Martha. Sabi niya, Martha, Martha, hindi ito galit, kundi isang mapagmahal na pagsaway. Para bang sinasabi niya, anak, mahal kita. Huwag ka masyadong ma-stress sa dami ng bagay. Ako lang ang kailangan mo. Kaya tanong ko, tulad ba ni Linda, busy ka ba sa mga mabubuting bagay? Pero tuyot na ang kaluluwa mo. Baka panahon na para magsabi ng no sa ilang activities, para makapagsabi ka ng yes na maging present sa Panginoong Yesus. Nakita natin ang principle na ito sa buhay ni Moses sa Exodus 3. Nasa gitna siya ng araw-araw na trabaho, nagpapastol ng tupa, ordinaryong gawain lang, routine. Pero biglang tinawag ng Diyos mula sa nagliliyab na puno. Isipin mo, pwede sanang sabihin ni Moses, Lord, busy ako, may mga tupa akong inaalagaan, baka mawala sila kung iiwan ko. Legitimate concern. Totoo naman ang responsibilidad niya. Pero anong ginawa ni Moses? Pinili niyang tumigil at lumingon. Binuhos niya ang buong atensyon niya sa Diyos. At ito ang requirement ng Diyos. Exodus 3:5. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Mga kapatid, hindi ito tungkol sa paghubad ng sandalyas o sapatos lang. Ito ay tungkol sa presensya, paggalang at focus. Parang sinasabi ng Diyos, Moses, hindi mo ako pwedeng lapitan ng hati ang iyong isip. Ibigay mo sa akin ang buong attention mo. At isipin mo ito, yung pinakamahalagang turning point sa buhay ni Moses, yung tawagin siya para iligtas ang Israel. Pero kailan nangyari ito? Hindi habang siya ay nagmamadali, hindi habang nagmumultitask siya doon sa desert, kundi nang tumigil siya at nakinig. Nung pinili niyang maging present sa harap ng Diyos. Kaya nga, always choose the better portion. Kasi hindi magre-reveal ang Diyos sa iyo,
Hindi mo siya makikilala ng malapitan, hindi mo maririnig ang direction at leading niya sa'yo kung isa lang siya sa mga bagay na minumultitask mo. Parang sinasabi mo, okay, Sunday na naman, okay, sige, check, worship time. Okay, D-group, okay, check, D-group time. No, wag mo siya isama sa multitask mo. Pahalagaan mo siya bilang iyong Ama sa langit, bilang iyong Savior, bilang iyong Panginoon, bilang iyong mentor, bilang iyong discipler, bilang iyong kaibigan. Pahalagaan mo yung relationship niya sa iyo. Tulad ni Maria, natutunan ni Moses na ang pinakamahalagang usapan sa Diyos ay nangyayari kapag marunong kang huminto, marunong kang magbigay galang at marunong kang makinig. Hindi masama ang trabaho, hindi masama ang responsibility, pero may oras na kailangan mong piliin ng presensya ng Diyos kaysa performance mo. Kaya nga, tanong ko kapatid, kapag tinatawag ka ng Diyos sa gitna ng pagka-busy mo, handa ka bang tumigil? Handa ka bang alisin ang sandalyas ng distractions mo at bigyan siya ng buong attention mo? So ang tanong ay, paano magagawa ang pagpili ng better portion gaya ni Maria? Una, mag-schedule ng sacred time with God na non-negotiable. Ibig sabihin ng non-negotiable, hindi ito pwedeng maipagpaliban, naka-block ito sa schedule mo. Hindi ito oras para maghanda ng sermon o mag-Bible study para sa ministry. Hindi rin ito prayer time na puro hiling lang, kundi ito ay oras para maging kasama lang ang Panginoong Yesus. Lord, wala po akong hihilingin, gusto lamang po kitang makasama. Kausapin niyo po ako sa inyong salita at susundin ko ito. Alam niyo kanina, alanganin yung gising ko. Sobrang aga. And hindi na ako makatulog. And alam ko, sa puso ko, tinatawag ako ng Panginoon. And bumangon ako, and nagpray ako. Sabi ko, Lord, gusto kitang makasama. Kung tinatawag mo ako, nandito ako. Kausapin mo ako. And yun yung hinahanap sa atin ng Diyos. Yung ating kahandaan at excitement na makasama natin siya. Pangalawa, i-practice ang discipline of presence. Kapag kasama mo ang Diyos, lubos-lubusin mo na. Ibigay mo na yung buong puso mo sa pananatili sa Kanya. Ano ibig sabihin? Ibigay mo yung buong attention mo. Kung nag-worship ka, ibigay mo na yung buong puso mo. Huwag mo hayaang ma-distract ka sa ibang bagay. Huwag ka gumawa ng kahit ano. Bakit? Kasi kapag kasama mo ang pamilya mo, buong puso ka, nandoon din, di ba? Pero bakit pag sa Panginoon, distracted ka? So, tigilan na natin yung multitasking sa lahat ng bagay. Kasi madalas, nawawala ang tunay na connection natin sa Diyos. Pangatlo, tanungin mo lagi ang sarili mo. Nagsiserve ba ako dahil mahal ko si Lord o dahil obligasyon lang? Kapag obligasyon lang, Martha mode ka. Pero kapag nag-uumapaw yung pagsiserve mo dahil galing ka sa presensya ng Panginoong Yesus, yun ang Mary mode. Yun ang better portion. Pangapat, matuto magsabi ng no sa ilang mabubuting bagay para makapagsabi ka ng yes sa pinakamahalagang bagay. Tandaan, hindi lahat ng opportunity ay galing sa Diyos, kahit pa mukhang ministry opportunity yan. Kaya nga itigil mo ang pagsukat ng spiritual maturity base sa kung gaano ka ka-busy para kay Lord. Bible study ng Monday, Bible study ng Tuesday, volunteer pag Wednesday, mission ng Thursday at iba pa. Hindi masama yan, hindi ko sinasabing tigilan mo yan, pero i-assess mo yung sarili mo kasi baka mamaya yan yung nagiging dahilan mo para sabihin kay Lord na, Lord, wala akong time sa'yo kasi meron akong ganito ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, wala akong time sa'yo. Kaibigan, mas mahalaga ang Diyos. Choose the better portion. Napakabuti ng mga pagsiserve kay Lord. Pero ang tanong, nakakaupo ka pa ba sa paanan ng Panginoong Yesus araw-araw? Huwag sukatin ang spiritual maturity mo sa dami ng ginagawa mo, kundi simulan itong sukatin sa kung gaano mo na-enjoy ang Diyos araw-araw. Kasi baka matagal ka ng performance-driven sa faith mo. Laging may checklist, laging may gagawin. Pero nakalimutan mo na kung ano ang pakiramdam ng simpleng magpahinga lang sa presensya ng Diyos. Naging religious performance na lang ang relasyon mo kay Lord. Transactional, imbes na love relationship. Kaibigan, choose the better portion.